Well, aside from the yearly savings na kagaya nga noong 2024, nagkaroon na pa ng excess na 20 billion. At etong 2025 ay malaki din ang naging increase. Ano? Yung 2024 ay 175 billion ang kanilang collection. Noong 2025 ay umabot ng 205 billion ang kanilang collection at ang naging expenses is around 190 billion. So may sumobra pa rin 15 billion even without the 60 billion or 90 billion standby fund which actually came from PAGCOR and PCSO. Ngayon, yung pondo na yan hindi naman nagagalaw. Tama. And aside from that, meron na talagang 500 billion na standby fund or buffers fund ang PhilHealth na kung sakaling kulangin ang yearly collection nila ay merong paghuhugutan. May buffer. Tama. Hindi yung 60 million at 60 billion at 90 billion in total. Opo. Kundi doon kukuha sa 500 billion dahil yun yung batas ng PhilHealth eh. Yan Meron ang- tayong buffer fund eh. Yan ang hindi alam ng tao. Alam Yan ang nyo- hindi alam ng tao, promise. Ang problema kasi dito sa mga taong to, hindi naman muna inaaral yung Tama. Ang sumbong nila sa lahat yan nasa website Opo. ng PhilHealth. Kung kanila lang, kung Titingnan nila. Alam mo, pati Secretary, yung mga benefits na yan, nandun lahat yan. alam mo, Secretary, alam mo, sa totoo lang po, prangka, nakakalungkot kasi po bilang isang PhilHealth member, kami po, ordinaryong tao, Oo. ang mahirap lang, pag na-confine ka, is almost 5 to 10% lang ang iaano sa'yo. Oo. Pero umaapaw naman po ang pera ng PhilHealth. Ayun nga po ang dapat na solusyonan Ito ang dito hindi sa nila, PhilHealth. itong hindi nila nakita. Yung PhilHealth, ang coverage ngayon, pagka ikaw in hospital, ay dati, yan ay 20%. Yes. Ngayon, ay ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na 30%. Yan ay applicable yan kapag ka ikaw ay naka-confine sa private hospital. Pero kasi pag ikaw ay naka-confine sa DOH owned and Hospital. managed hospital, zero billing ka eh. Zero Walang na. bayad. Oo. Yung subsidy na binibigay ng PhilHealth, yun ay tulong sa mga kababayan natin, mga miyembro na napakunta sa private hospital. Kasi siyempre, yung iba naman, kahit na napakaganda na ng serbisyo ng ating mga government hospitals, nag-i-insist pa rin na doon nila gusto sa mga private. Ang dyan naman sa mga private na yan ay binibigyan naman natin ng sapat na tulong ang ating mga kababayan from PhilHealth. Ang isa pang maganda dyan ay sa kauna-unahang pagkakataon ay nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na i-implement ng 100% yung universal healthcare. Yun. Na ibig sabihin, kahit hindi ka miyembro ng PhilHealth, PhilHealth, member kahit ka. hindi ka nagbabayad ng monthly premium ng PhilHealth, basta ikaw ay Pilipino, patunayan mo lang na Pilipino ka, covered ka ng PhilHealth. Tsaka, Galing, no? Secretary, meron din Marcos eh. may nilabas Marcos din po si Presidente tungkol sa mga hindi po naguhulog yung amnesty. Oo, Nakaraang linggo lang po, di ba po? Oo, yung amnesty dyan sa PhilHealth. mga PhilHealth. Kasi nga, ang laki-laki na ng pondo na nakalap ng PhilHealth eh. Siguro ako ang tansya ko sa ngayon ay yung dati nilang 500 billion na standby fund, Yes. na buffer fund, nadagdagan pa ng more or less mga nasa 35 to 40 billion. Without increasing the premium and without using the 90 billion na standby fund na yung issue dito sa na transfer. Total kasi noon 90 billion eh. Nauna munang transfer yung 60. Yung 30 na iwan pa. Pero ngayon dahil na inutos na lang ni Presidente Bongbong Marcos na sige na nga ibalik nyo na nga yan. Oo. And sinabi nga di ba ng Supreme Court din na wala namang kasalanan si Secretary Ralph Recto. In fact, magkakaroon pa siya ng liability kung hindi niya sinunod yung GAA. Tama. Meron bang nagsasabing batas na bawal gawin? Para malaman lang kasi pinalalabas nila. Wala. Porque, In fact, porque sinabi daw ng Supreme Court na bawal daw, ganito, pinababalik daw. Ang tingin tuloy ng tao, Hindi naman nagkasala si hindi. si Walang kasalanan din si Executive Secretary Ralph Recto. Sapagkat yung paglipat ng pondo na yun ay nakasaad sa GAA, sa General Appropriations Act. Sinasabi doon na yung standby fund na nanggaling sa PCSO at sa PAGCOR dahil hindi naman ginagamit ay ilipat na lamang sa General Fund upang ito ay magamit doon sa mga proyekto na hindi natapos. Oo. Kasi maraming mga proyekto noon under the administration na iniwan nila eh. Correct. Oh, saan ka hahanap ng pondo? May pondo na yung dati, kaya lang naubos ng nawala. Oh. Go
Naging ghost. Oo. Naging So- ghost na bulsa. Oo. So, ang nangyari ay hinahanapan ngayon ng pondo kung paano yun matatapos na hindi naman kukuha doon sa ibang mga nakalaanan na pondo. Yan kasi yung Alam nga iniwan, naman na yan yung iniwan ng yung project na ito, meron pondo yan. Alam nga naman, kuhanin mo yan para ilipat dito. Hindi mo pwede yun. Standalone Because kasi ang PhilHealth eh. that is technical malversation. Oo. Pero ito, ang ginawa na lang, saan ba yung mga libre pa na pondo na pwedeng Oo. gamitin? So yun ang ginawa ng Congress. Nakita nila na meron palang standby fund na binibigay ang PAGCOR at saka ang PCSO galing doon sa kita nila Opo. na binibigay sa PhilHealth. Yes. Na yung PhilHealth naman, hindi naman ginagamit. Yung syntax yan, Oo, dapat yung syntax. syntaxes at saka... Alam mo, sa totoosin lang, Yusek, ay, Secretary, dapat po talaga itong PhilHealth ay, na mabuti na naasikaso ng Pangulo to. Kasi Oo. tayo po, bilang dumadagdag ang mga empleyado. At Oo. bilang empleyado, ikaw ay required na kumuha ng PhilHealth. Oh, pag empleyado ka. Automatic kung may donasyon Oo. ka. Kaya hindi sila talaga automatically mawawalan ng pondo eh. Hindi. Di ba po, hindi mawawala. ang malungkot pa din, Yearly. ini-invest, di ba na, ini-invest pa nila na which is, di ba po, hindi naman po normal yung ganon. Oo. Pero- Actually, nung nagkausap kami ng dating presidente ng PhilHealth na si Opo. tinanong ko nga siya dyan, are you allowed to invest in at least blue chips para Oo. Ang sabi nga niya sa akin noon, bawal kasi we are required to spend diba? the money for the benefits. Pero papasek actually kung totoo man, pinailan daw allegedly o nangyari na nga ba talaga na pinailan daw si ES Recto ng kaso sa ombudsman. I Oo. think yung ginagawa ba nila ngayon na pagfa-file ng kaso kay ES Ralph Recto, gusto lang ba nila patag sa Malacanang yung issue para masabi na, ay, may Parang ganun nagkasala talaga yun. ng ganito yan. Hindi, alam mo, yung mga taong yan, mga uhap lang sa publicity yung mga yan. Maraming mga ngayon na nagpaplano lang tumakbo at ang kanilang pamamaraan ay mag-ingay para lang na para mag-ingay para lang na lumutang yung kanilang pangalan at pagdating sa eleksyon ay maalala ng mga tao yung pangalan nila. Pang party Ganyan, list. yung mga pang-party list. Yusek, ay Secretary. Nabanggit ko itong si Attorney Juan. Oo, opo. Kagaya niyan. Kung ano-ano mga sinasabi tungkol kay Presidente. Actually, kaibigan ko dati yan eh.